Hello guys, welcome back ulit dito sa ating React tutorial series. So ngayong araw, pag-aaralan natin ng isa pang hook na meron ang React. Ito ang useRef na guys, meron React. Tayong ginawang simple application. No? Pag nirun ko to guys, so meron tayo ditong input box at click na button. So try natin click. Yan. So nagdalag lang tayo guys. No? Ito lang yung ginagawa ng application natin. Ngayon guys, paano natin pwedeng ma-access tong input box na to, no? Paano natin pwedeng malagay yung cursor sa loob niya kapag click natin tong button na to? So, pwede tayo guys gumamit ng useRef na hook. So, import lang natin yung useRef from React na module. And then, gawa lang tayo guys ng variable dito. Pangalanan natin input_ref. Tapos gamitin na natin yung useRef. So ang initial value niya dapat ay null. Okay. Itong input_ref na to guys ay gagamitin natin sa loob ng input element natin. So, sa loob nito guys, type nyo lang ref equals. So, ipasa lang natin yung input ref na variable. At sa loob nitong handle click na function, so dito natin gagamitin tong input ref. Tatawagin natin yung input ref. Yan. So, itong input ref guys, meron siyang object na ang pangalan ay current. So, pag tinawag nyo to, sa loob niyan, pwede nyo tawagin yung .focus na method. Okay, try natin i-run ulit yung ating application. Refresh lang natin. At i-click natin yung button na click. So, nakita nyo guys, nag-focus yung cursor sa loob ng input box. Yan. So, na-access natin yung input box gamit yung useRef. So, yan yung isang gamit guys ng useRef. Tandaan nyo rin guys, tong useRef, hindi siya nag-trigger ng pag-re-render ng buong component. Pasalin nyo guys, itong nag-lag tayo, no? Meron tayong lag dito na console lag. Render component. Try natin i-click ulit. So nakita nyo, hindi na nagdalag yung ating render component dito na text, no? Pero yung button was clicked, siya lang yung nagdalag. Ibig sabihin niyan guys, hindi nag-load o nagre-render ulit yung ating buong application. So yan guys yung isang kagandahan ng useRef. Kapag hindi nyo kailangan i-render yung buong component or yung buong page, pwede kayong gumamit guys ng useRef para mag-store ng mga values. Explain ko lang din guys na dapat itong input ref, huwag nyo siya gagamitin sa labas. Gaya nito. So bawal to guys, no? So dapat nasa loob siya ng mga function gaya ng handle click. At sa loob naman ng mga input element gaya nito, bawal nyong tawagin dito yung input ref.current. Yan. Kasi dapat yung .current tsaka yung pag-call ng input ref dapat hindi siya pwedeng gawin kapag nagre-render yung buong application. So for example, nag-render tong app, hindi dapat mag-execute tong input ref na to. Input ref.current.focus, no? So bawal nyo yung tawagin or bawal kayong mag-assign ng value dito. Kasi pwede kayong mag-assign ng value sa current. Kunyari, so nyo mag-assign dito ng hello. Yan. So bawal yan gawin. So dapat ito, kung gusto nyo mag-assign dyan, dapat nasa loob nitong mga function.
Or pwede rin kayong gumamit guys ng use effect. Yan. Sa loob ng use effect, dyan nyo ipasa yung dito nyo ipasa tong mga input rep na reference. Okay, so ngayon, pag ganito guys, okay lang yan. So hindi mag-error yung application nyo. So tanggalin na natin to. Hindi natin kailangan ng use effect dito. Burahin natin to kasi bawal yan. So next guys, gagamit tayo ng use state. Gamitin natin yung use rep sa loob ng use state. Okay, gawa tayo ng gumawa tayo ng use state para sa mga items. So lagay nyo lang items tapos set items. Okay. Use state. So mag-i-store tayo dito guys ng array ng mga string. Okay, so tanggalin, comment out muna natin to. Sa loob ng handle click, dyan natin tawagin yung set items. Okay. So, i-copy lang natin yung laman ng previous items. Yan, para mag-create siya ng panibagong array. Tapos, dito natin tawagin yung input rep. Yan. Kukunin natin guys yung value na ilalagay natin sa text box. So, tawagin nyo lang yung .current.value. So, kung ano yung ilalagay natin sa input element na to, mapupunta yan guys sa loob ng array na items. So, try natin i-display yung laman ng items. So, itong items na to, isa tong array, no? So, pwede tayong gumamit ng .map. Yan. At sa loob niyan, maglagay tayo ng arrow function na magre-return ng mga div. Okay, div. Lagay tayo. So, i-return natin yung mga, or i-display natin yung mga items sa loob nito. Yan. So, maglagay din tayo ng key. Sa key, pwede tayong gumamit ng index. Yan. Kasi ito ay isang array. So, ang array ay meron ding index. Okay. Save natin to guys. Testing natin. Refresh natin. So try natin maglagay ng items dito. So kunyari orange. Click natin yung click. Yan. Maglagay tayo ng bread. Yan. So, baguhin natin yung pangalan ng button natin. So, add item na lang. Ayan. Yun. Maglagay pa tayo ng ibang item dito. Okay. Na chicken. Ayan. Para meron tayong meat. So, yan guys. Nakita nyo, no? Nagamit natin yung input rep para maglagay ng value sa loob ng isang array. So, yung array natin dito guys, yung items. At pansinin nyo guys, no? Nagdalag yung ating render component dito, no? Ilang beses siyang nag-render dahil nag-change yung state natin. So, tandaan nyo, kapag nagbabago yung state, nagre-render yung buong application. So, nagre-render siya dahil sa meron tayong use state, no? Pero yung kapag use rep lang, hindi magre-render yung buong page natin. So, ganyan lang guys, kadali gamitin ang use rep sa React. So, try nyo gamitin to guys sa mga next React project ninyo.